Sagutin natin itong isang tanong, bakit nga ba yung cellphone ko kuya, wala naman daw nangyaring masama, hindi naman daw nahulog, pero paggising nila, nagkaroon na ng guhit-guhit. At ang sabi niya nga, hindi na mabuksan, o baka hindi na ma-swipe, o hindi na ma-enter yung password. So ano nga ba yung nangyari doon? O ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nangyari yung ganyang bagay? So yung pag-uusapan natin ngayon sa video na to. So diretsohin na natin. Ang number one nga dyan, ito nga yung naipit. No? So ngayon, ang sabi niya dito, kuya, hindi naman to naipit kuya. So actually, ang nangyari dyan nadaganan nyo yan. No, ito nga yung cellphone nyo, itinabi nyo dyan habang natutulog kayo. After nyo mag-YouTube, after nyo mag-TikTok. Tapos, nung kalagitnaan ng gabi, bigla nyong nagulungan. Nagganan nyo ng balikat or ng likod nyo. Kaya nangyari sa kanya, ayaw na mag-touch. At maraming mga ganun na nangyayari. Kahit ako mismo, naka-experience din ako ng ganun. Sobrang antok ko, nakatulugan ko yung cellphone ko, hindi ko alam, nadaganan na pala, o nadaganan ko na pala. Tapos, dito banda sa may likod ko yung cellphone ko. Buti na lang, yung cellphone ko nga, original pa yung LCD niya, at ang nangyari nga doon, nagta-touch pa rin. Pero kung replacement nga yung LCD mo, o bagong palit, tsak hindi na yung gagana. Ngayon, yung pangalawang dahilan kung bakit nga ba ayaw niya mag-touch, ito nga yung nalaglag. So, meron tayong mga customer na ganyan yung nangyari. Ito nga yung nilapag lang nila daw sa may drawer, tapos kinabukasan nung kukunin na nila, ayaw na mag-touch kuya. Bakit ganun? So may mga pangyayari kasi sa ganyan na kung saan na hindi mo naman ikaw talaga yung nakalaglag o iningatan mo naman talaga, pero yung mga kasama mo sa bahay, sila yung dahilan kung bakit nalaglag yung cellphone ninyo. Sa ngayon, nung nalaglag nga, kinabahan siya syempre. Daan-daan niyang kinuha, tapos ibinalik niya sa may drawer. At kinabukasan nga, pagkuha mo nga, ayaw na mag-touch. At meron kami mga customer na ganyan, na nung una ayaw talagang sabihin sa kanila, ngayon nung nagalit na yung tatay nila o yung may-ari ng cellphone, merong umamin na nalaglag niya pala yung cellphone na yun mula doon sa drawer. At siya yung nakabagsak. Ngayon yung pangatlo, ito nga yung natapakan, no? So, common din to. Tabi-tabi ba kayo matulog? Madilim ba dun sa bahay nyo? Pinapatayin nyo ba yung ilaw? May kapatid ka bang mahilig tumawid? O ito nga yung mahilig umakbang? Ito nga yung tulog kayo, hahakbangan ka, tapos biglang pupunta sa may CR, tapos hindi mo alam, natapakan na pala yung cellphone mo. So may mga ganong pangyayari din na hindi talaga natin maiwasan. Lalo na kung tabi-tabi kayo matulog at isa lang yung daanan papunta sa may CR kapag gabi. Yung pang-apat na dahilan dyan, ito nga yung sino ba yung nagkabit ng LCD. No? Sa pagkakabit kasi ng LCD, ang dapat mo kasing tandaan dyan sa number one, na pag bagong kabit nga yung LCD, yung ginagawa nga ng mga technician dyan, nilalagyan lang yan ng tape. So, hindi agad dyan dinidikit. No? So, kung makapansin nyo kasi pag papagawa kayo sa may technician, sinasabihan kayo, testing nyo muna 3 days para malaman natin kung okay pa talaga, kung working ba talaga, matibay ba talaga yung kinabit natin para nga ipag-dedicate natin, wala nang problema. So, ang ginagawa natin dyan, tinitape lang muna yan, hindi muna dinidikit. Pero kapag nag-DIY ka nga, syempre, ang ginagawa nyo nga dyan, pinipisil na talaga, pinipit nyo ng sobra, talagang dinidiin mo yung LCD para malaman mo talaga na pit, walang buka, para maganda yung lapat, na hindi yun talaga advisable o hindi dapat yung ginagawa. Kasi nga maaring masira yung LCD. Tandaan mo, replacement yan, hindi yan original. Hindi yan yung original na LCD na gamit mo. Replacement na lang yan. Ngayon, sa pagkakabit kasi niyan, kailangan talaga ng ingat. Dahil kapag hindi mga iningatan yan, ganyan nga yung mangyayari. Ngayon, depende ako sino nagkabit. Technician ba yung nagkabit? O baka ikaw lang, baka nag-do-it-yourself ka lang. Tapos diniinan mo, talagang pinit mo. Tapos yung LCD, galing pa sa online, nabugbog pala sa delivery. Na may mga case kasi yan na gano'n. Kaya nga minsan nga, tulad nga ng sinasabi ko, hindi namin ina-advise na umorder kayo ng LCD sa online. Dahil may mga ganyan nga na nangyayari. At meron na din kaming customer na ganyan. Ang cellphone niya Vivo Y67. Tapos pinakabit niya yung LCD sa may technician. After nga nung gabi, pagising nila, nagkaroon na ng guhit-guhit. So ganun yung nangyari sa kanila. Pero kapag sa may technician nga nagpakabit o sa may shop, ang ginagawa nga natin dyan, tape lang muna, hindi natin dinidikit talaga ng pandikit ng LCD para nga maobserbahan mo na yung LCD kung working, matino nga ba at magagamit ng matagalan. At yung panglima, ito nga yung nilagyan kasi ng goma. No, meron kasing mga
naglalagay ng LCD na minsan hindi nila talaga alam kung ano nga yung tamang way ng pagdidikit ng LCD. No? Number one, kailangan dyan, no, konti lang yung glue. Hindi pwedeng tapon-tapon yung glue, yung sobrang daming glue. Ang mga technician kasi alam na nila yung yung rules na yan. Pero kung nagdi-DIY ka o do it yourself, malamang sa malamang hindi mo alam yung rules na yan na ang gusto mo madaming dikit ng LCD para madikit na dikit talaga, na minsan yun ang nagiging dahilan kung bakit nasisira yung LCD o nagkakaroon siya ng guhit. Hindi kasi advisable yung maraming pandikit sa LCD. At yung pangalawa, huwag mo nang lagyan ng goma. Hindi na kasi nilalagyan ng goma ng mga technician yan. Dati nilalagyan namin, pero minsan nga, ayaw na mag-touch. Tapos minsan, ganyan ang nangyayari. Ayaw nang mag-touch kinabukasan after tanggalin yung goma. Pero ngayon, ang ginagawa nga natin, tape na lamang po. No? It's scotch tape na lang. Tapos, ang ginagawa natin, konting pandikit lang, yung tamang fit lang siya talaga. Tapos tape, yun, okay na yun. At dapat naobserbahan talaga yung LCD ng 3 days para malaman talaga kung gumagana o matino yung LCD para nga hindi sayang at pwedeng kung sakaling may problema pwedeng may balik sa supplier, mapalitan natin ng bago. Ito yung dapat natin tandaan kapag ganyan nga na yung LCD mo nagguhit-guhit na, ayaw mag-touch, tapos ang nangyari hindi mo na magamit yung cellphone mo, once na may dikit na nga yan, hindi na nga yan pwedeng ibalik, no? So, bibili ka na ng bago. Ngayon, bakit hindi naman tatanggapin? Meron na kasing guhit, no? Iti-testing din kasi yan ng supplier sa unit o sa unit nila. O dun mismo sa unit mo, titignan kung ano nga ba yung nangyari. Once na makita may guhit-guhit, hindi na kasi yan pwedeng palitan. Tapos natanggal nyo na siguro yung pinaka-plastic o yung pinaka-warranty natin, kaya nga may hirapan na tayong ibalik. So, ang mangyayari nga dyan, ito nga, pwedeng palitan na yan ng bago. At habol ko lang, ito yung pang-anim. No, meron din kami kasing customer na ganyan yung nangyari. Nilaro sa Mobile Legends. No, ito yung customer namin na to, nagpapalit nga siya ng LCD. Tapos, ang pinaka-favorite niya palang hero sa Mobile Legends, si Ling. Alam naman natin yung skill ni Ling, kailangan nga yun ng madaming pindot. At ito nga yung madaming mga swipe para makalipad nga sa may pinakabato. Ngayon, yung mga replacement LCD, tulad nga ng sinasabi ko, hindi na yan pwede pang gaming dahil masisira lang yan. At syempre, pag may pindot ka, sobrang diin, no? Ito nga yung talaga napipersa na yung LCD, kaya kinabukasan, nagkaroon na ng guhit at ayaw ng ma-swipe. Sira yung LCD at bumalik nga siya, sinasabi niya na ganun yung nangyari. At nung sa kwento niya, tinatanong namin kung ano yung ginawa niya, sabi niya, nilaro niya ng Mobile Legends at kinabukasan nga, ganun na yung nangyari.